Hello po at magandang araw po ulit. Ito ang pangalawang parte ng ating diskusyon tungkol sa inyong tamang nutrisyon habang nagbubuntis. Simulan natin ang bahaging ito sa pagtalakay ng iba't ibang nutrisyong inyong dapat makuha. Inyong makikita ang talaan ng inirekomendang dami ng iba't ibang nutrients na dapat ninyong makuha habang nagbubuntis. Ang mga ito ay binase po sa inyong kasalukuyang edad at timbang. Tayo ay mas magpupokus naman ngayon sa kahalagahan ng bawat isa. Ang carbohydrates, protina at fats ay bumubuo sa tinatawag nating macronutrients. Ang carbohydrates ang siyang pangunahing nilalaman ng mga go foods at pinagmumula ng enerhiya para sa araw-araw na mga gawain. Habang ang protina na siyang pangunahing laman naman ng mga grow foods ay mahalaga para sa paglaki ng mga tissue ng fetus, kabilang ang utak. Sumusuporta ito sa paglawak ng mga tissue ng ina gaya ng matres, suso at pagdami ng kanyang dugo. Para naman po sa fats, tumutulong ito sa pag-unlad din ng utak at ng mata ng sanggol, pati na rin sa pagtunaw ng mga fat-soluble vitamins gaya ng vitamin A, vitamin D, vitamin E at vitamin K. Pinagmumulan din po ito ng pangmatagalang enerhiya. Ngayon ay dadako naman po tayo sa mga micronutrients, partikular ang mga mineral. Una po ay ang iron na siyang tumutulong sa paggawa ng karagdagang dugo para masuplayan ng oxygen ang sanggol. Pinipigilan nito ang anemia sa ina at sumusuporta sa paglaki ng fetus, kaya naman mahalaga itong supplement para sa inyo. Narito po ang folic acid din na pumipigil sa pagkakaroon ng neural tube defects o mga depekto sa utak ng sanggol. Meron din po tayong calcium na kailangan ninyo para magpatibay ng buto at ngipin ng inyong sanggol at tumutulong sa paggalaw ng kalamnan, nerves at pagtibok po ng inyong puso. Gaya na rin po sa puso ng inyong sanggol. Ang phosphorus din po ay tumutulong sa pagpapatibay din ng buto at ngipin ninyong parehong mag-ina at ng inyong sanggol. Narito rin po ang ilang sa mga bitamina. Ang vitamin A ay sumusuporta po sa pagbuo ng mata at mga organo ng sanggol. Pinalalakas din ito ang immune system ng ina at nakatutulong sa kalusugan ng balat. Subalit, kailangan din po nating tandaan na ang sobrang dami ng preformed vitamin A na nagmumula sa mga supplement ay maaaring makasama sa pagbubuntis. Kaya mas ligtas po ang tinatawag nating beta-carotene na vitamin A na siyang matatagpuan sa mga prutas at gulay. Narito rin po ang vitamin B na mahalaga sa paglaki ng fetus at pagbuo ng mga tissue, at meron din tayong vitamin C na nagpapalakas ng inyong immune system na tumutulong din sa pag-ayos ng mga tissue at pagbuo ng collagen para sa balat, cartilage at mga buto ninyo. Ito rin po pala ang listahan ng dapat ninyong tandaan sa pagkain habang nagbubuntis. Una ay mas makakamit at mapapanatili ang malusog na timbang bago, habang at pagkatapos ng pagbubuntis kung kayo po ay kumakain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng oats, beans, munggo, whole grains, buto, prutas at gulay. Kasama rin po dito ang whole grain na tinapay at pasta. Mahalaga rin po na kaunti lamang ang kakainin na matataba at prinitong pagkain, inumin at matatamis na mga pagkain na maraming asukal tulad ng cake, pastry at soft drinks, at pati kaunting fast food lamang po ang dapat kainin dahil mataas ito sa taba at asukal. Kung kayo naman po ay nagpa-check up na at may ibinigay na mga supplements, mahalaga rin po na inumin nyo ang mga ito. At syempre, dapat na maingat rin po kayo sa dami ng pagkain at kung gaano kadalas kumain habang sinusunod ang isang balanse at masustansyang diet. Dito makakatutulong po ang Pinggang Pinoy na ating natutuhan mula sa naunang video. Sa paglalahat ng mga importansya ng tamang nutrisyon, narito lamang ang ilan sa mga kahalagahan nito para sa inyo at sa inyong sanggol. Una ay pinapalakas nito ang inyong resistensya na nakatutulong upang maiwasan ng mga impeksyon at komplikasyon sa pagbubuntis. Mahalaga rin ang tamang nutrisyon sa masustansyang paglaki at pagdevelop ni baby sa sinapupunan, at mahalaga rin ito para sa mas magandang enerhiya at mood sa nanay dahil ang tamang nutrisyon ay nakatutulong upang maiwasan ang labis na pagkapagod. At sa pangkalahatan, ang tamang nutrisyon at kumpletong nutrisyon ay parehong nakatutulong para sa isang malusog na ina at sanggol. Sa kabilang banda naman po, mahalaga rin na ating malaman ang mga panganib kung hindi po kayo magkakaroon ng sapat na nutrisyon.
Isang hindi magandang epekto ng kulang na nutrisyon ay ang panganib na pagkakaroon ng mga komplikasyon sa pagbubuntis gaya ng gestational diabetes at hypertension, anemia, pagdurugo at mga impeksyon. Nagdudulot din po ito ng mabagal na pag-recover o paggaling pagkatapos manganak dahil ang kakulangan sa nutrisyon ay maaaring makasagabal sa mabilis at maayos na paggaling ng katawan na posibleng humantong sa dagdag pa na komplikasyon. Para naman po sa sanggol, ang kakulangan na nutrisyon ng ina ay nagpapataas ng panganib ng mababang timbang ng sanggol sa pagsilang o pagkakaantalas ng paglaki nito sa sinapupunan. Maaari rin na magkaroon ng mga developmental delays ang bata at o mahuli sa pagkatuto ng iba't ibang mga skills gaya ng paggalaw at pagsasalita. Panghuli, ang mga batang isinilang mula sa mga inang kulang sa nutrisyon ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng mga chronic na sakit sa kalaunan tulad ng mga karamdaman sa puso at type 2 diabetes. Ngayong nalaman na natin ang kahalagahan ng tamang nutrisyon, alalahanin po natin na sa bawat tamang kain at wastong pangangalaga, isang malusog na ina ang humuhubog sa kinabukasan ng isang malusog na sanggol. Maraming salamat po sa pakikinig at naway magamit po natin ang mga natutunan natin sa pagpaplano ng ating mga kakainin sa susunod na mga araw.